That is Adriana's first love. Lumapit naman ang mga tinawag nito. Siya naman, tinuon na ang pansin sa kanyang trabaho, pero di niya maiwasan na tignan ng mga ito. Oh my God! Wika ng mommy niya. Sabay pa sina Dominic at si Vince. What a small world. Bigkas rin ang daddy niya. Kahit na curious sa kung ano man ang nakita ng mga ito, ay nanatili siyang walang interes. Kahit na kanina pa niya gustong makita kung may laban ba ito sa kanya. Get out! Mahina pero madiin niyang wika. Naramdaman niya ang paglapag ng isang bagay sa kanyang mesa, pero hindi niya ito pinansin. Look for yourself, dear cuz. Ayaw mo bang makilala ang first love ni Adriana? Wika ni Vince. Wala akong panahon para tignan yan. Magsailis na nga kayo, mabuti pa. Malakas niyang sigaw. Hindi na ako magtataka kung bakit mas Vince! Malakas niyang mura dito na ikinaangat rin naman ang kanyang ulo. Pero dumako ang paningin niya sa litrato na nasa ibabaw ng mesa niya. Natigilan siya na mapagmasdan ng litrato. Biglang tumigil ang mundo niya. Pero ang bilis ng tibok ng puso niya. Nanginginig ang mga kamay na dahan-dahang kinuhang litrato na nasa mesa. Nang mahawakan, mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Pinagmasdan niyang mabuti ang litrato, kasabay ng mga eksenang lumilitaw sa kanyang isipan. Flashback. Pa-picture tayo, JC, para may remembrance naman tayo. Wika ng batang babae. Ayoko nga, ang pangit mo tapos papapicture ka sa akin. Biro niya rito. Pero nakita niyang nagtubig ang mga mata nito, kaya nataranta siyang nilapitan nito. Pangit naman, nagjo-joke lang naman ako eh. Huwag ka nang umiyak. Lalo kang papangit sa picture natin yan. Wika niya. Pagkatapos iinakbayan niya ito, siya na ang humawak ng dala nitong kamera. Pangit! Smile! End of flashback. Ugh! Nabitawan ni JC ang litrato at hinawakan ng dalawang kamay ang kanyang ulo. Son! Kaz! Juan! Rinig niyang sabay-sabay na tawag sa kanya. Pero mas lumala ang sakit ng ulo niya, habang may mga eksenang pilit na lumilitaw sa kanyang isipan. Flashback. Pangit! May bibigay ako sa iyo! Tawag niya rito, na mabilis naman itong lumapit sa kanya. Hinubad niya ang suot na kwintas at pumunta sa likuran nito. Sabi ni nanay, ingatan ko raw tong kwintas kasi isa raw to sa mga alaala ko. Sabi pa nga niya, na ang design nito ay sumisimbolo sa walang hanggang pagmamahal. Pahayag niya, habang sinusuot ito rito. Pagkatapos isuot, ay humarap siya rito. Hinawakan niya magkabilang balikat nito habang ito'y hawak-hawak ng isang kamay ang pendant ng kwintas at nanlaki ang mga mata nito. Pangit, ingatan mo to ha. Tawagin mo na lang na promise necklace galing sa akin. Ikaw man ang pinakapangit na nakilala ko. Sinamaan niya ito ng tingin na ikinatawa niya. Tandaan mo, walang hanggan ang pagmamahal ko sa'yo. Bata pa tayo pero alam ko kung anong sinasabi ko. Sabay turo niya sa kanyang puso. Ang sakit ng ulo ko, Mom! Sigaw niya bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Nanay, sandali lang po. Magpapaalam lang po ako kay Pangit. Paalam niya sa kanyang nanay. JC, hindi na pwede. Nandito na yung tricycle na maghahatid sa atin. Balikan mo na lang siya. Wala na siyang nagawa nang hilahin na siya ng kanyang ina pasakay sa naghihintay na tricycle. I'm sorry, Pangit. Pero pangako babalikan kita. Hintayin mo ako. Piping usal niya sa sarili habang unti-unting lumiliit ang lugar na espesyal sa kanya. Juan, anak, wake up! Kevin, call a doctor or call Dominic now. Dahan-dahan na iminulat ni JC ang kanyang mga mata. Oh my God, thank God you're awake! Tinig ng kanyang mommy ang kanyang naririnig. Apo, how are you? Sunod niyang narinig ang tinig ng lola niya. Gising na siya at gusto niyang ibuka ang bibig. Pero tila hindi niya kontrolado ang kanyang katawan. What happened to him? Where's the doctor? Tinig ng kanyang daddy. Narinig niyang bumukas ang pintuan at may lumapit sa kanya. Ramdam niya ang ginagawang pag-e-examine sa kanya habang nananatili siyang nakahiga. Juan, close your eyes. Tinig ni Dominic.
Kusa namang pumikit ang kanyang mga mata. Okay, just relax. Don't force yourself. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Hayaan mong kusang bumalik ang diwa mo sa ngayon. Utos pa rin ni Dominic. Sinunod niyang sinabi nito na natili siya ng ilang minutong nakapikit hanggang sa unti-unting bumalik siya sa kasalukuyan. Bigla na lang siyang bumalikwas ng bangon. Hey, careful! Wika ni Dominic. Nakita niya ang buong pamilya sa loob ng silid. Where am I? Tanong niya. Nasa ospital ka. After mo mag-collapse, sinugod ka namin kaagad dito. Tugon ni Dominic. Naalala na niya ang huling nangyari. Tinignan niya si Kevin. Where's the picture? Where's Pangit? We need to find her. Sunod-sunod niyang tanong. Wait, you remember your past? Tanong ni Kevin. Ngumiti siya. Yes, and I can't believe it. The woman I love is the same woman from my past. Please, we need to find her. Pakiusap niya, habang isa-isang tinignan ng mga taong naroroon. Kita niyang bumakas ang kasiyahan sa mga mukha ng mga ito. Wala na bang masakit sa'yo, Juan? Puso mo na lang ba? Bakas ang pang-aasar sa boses ni Dominic. Kaya sinamaan na lang niya ito ng tingin. Humakbang naman ito palayo. Sabi ko na nga wala na. Natatawa pa nitong hirit. Naramdaman niyang hinawakan ng mommy niya ang kanyang kamay. I'm so happy, son. Don't worry. We will find her wherever she is. Nakangiting wika ng mommy niya. Should I start to call all the best private investigator? Nakangiting wika rin ni Tito Alfred. I think it's not a good idea. Lahat sila'y nabaling ang tingin kay Vince sa sinabi nito. Nagtatanong ang kanilang mga tingin dito. Vince is right. Lumapit ang tingin nila kay Kevin, and he started to be irritated by his two cousins. Look, Juan, Hadriana left without notice. We don't know her reason. Oh, I mean, we know it's something about her past. Now you know that you are her first love. Don't you think telling it to her directly is like, being desperate to get her? Mahabang pahayag ni Kevin. Do I look like I'm not? I'm fucking so desperate to have her. Bulyaw niya sa mga ito. Hey, calm down, Kaz. Why don't we let her to come back by herself? Sigunda ni Vince. I don't get it. Ito lang naman ang problema. Ang nakaraan. Ang first love niya. Now we all know that it's me. Then there's no reason for her to choose anymore. Iritado niyang sagot. That's it. No reason for her to choose. Hindi mo ba gustong malaman? Kung ikaw na bago niya nakilala, ay minahal niya na ba talaga? Hindi ka ba naku-curious kung ano ba naging papel mo sa buhay niya? Hahanapin mo siya at sasabihin dito na ikaw yung bata sa nakaraan niya. Sa tingin mo, gano'n na lang niya basta-basta tatanggapin yon? Na kapag sinabi mong ikaw yon, ayos na? Because the last time we talked, she just wanted to have closure from her past. Kaya hindi ko maintindihan paano nangyari na umalis siya. Mahabang paliwanag ni Kevin. Lahat ay natahimik, maging siya. May punto naman to. Paano kung biglain niya ito na mas lalong magpagulo pa sa sitwasyon? Leave it to us, Gus. We will make sure that she will come back as soon as possible by herself. Nakangising wika ni Vince na tila may binabalak na gawin. For now, let's wait them. You need to see something para maintindihan mong ibig kong sabihin, wika ni Kevin. Bago pa man siya makapagtanong, nakarinig na sila ng mga katok. Kevin opened the door, and the twins showed up. Nagtaka siya kung bakit narito ang kambal. Pumati ang kambal sa mga naroroon. Kapag kuwan, gumawi ang tingin sa kanya. Hey, how are you, kuya? Halata ang sarkasmo sa boses na di alam kung sino. Ay, Mickey. Nahalata siguro nito na nasa isip niya yun. And Miko here. Singit naman ang katabi nito. I'm fine. What are you doing here? Tanong niya. Nakita niyang tumingin ang kambal kay Kevin na tila nagsenyasan pa ang mga ito. Pagkatapos magsenyasan ang mga ito, lumapit si Mickey sa kanya. Here, may password yan. Pero pinabukas na namin. Mahalaga yan sa atin namin. Pero kung ito ang tuluyang magbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan, then be it. Bahala na sa sermon. Natawa pa ito ng bahagya. Inabot niya ang isang paper bag na ibinigay nito. Dahan-dahan niyang kinuha ang laman nito.
isang safety box. Itinabi niya ang paper bag at pinakatitigan ng box na may personal password na halatang pinakaiingatan talaga. Mula sa pagkatingin sa box, umangat ang tingin niya sa mga taong nasa paligid na tila lahat naghihintay na buksan niya iyon. He took a deep breath before he opened the box. Nangunot ang noo niya nang makita ang isang notebook na may nakasulat sa harapan na may diary. Kinuha niya ito, kasabay ng pag-angat niya ay ang paglaglag ng isang bagay sa kanyang kandungan. Nanlaki ang mga matang napatitig siya sa bagay na iyon. Nagsimula ring mamuo ang kanyang mga luha. Kinuha niyang nalaglag at itinaas sa kanyang harapan. Oh my God, that's the necklace! Bulalas ng kanyang mommy. I thought it's missing. Nalipat ang tingin niya sa kanyang mommy na maluha-luha na rin. Naglakad ito palapit sa kanya. Can I see it, son? Inabot niya rito ang kwintas. Tuluyan ang lumandas sa mga luha ng mommy niya na ikinapagtaka niya. This is the necklace your daddy gave me in our 10th year anniversary. Ibinigay ko ito sa iyo noon na magdadalawang taong gulang ka bago ka nawalay sa amin. Pinaukitan ko pa ito ng pangalan mo. Hinawakan ito ang pendant at itinalikod. See, your name JC is here. Alam niyang may pangalan niya iyon. Yeah, kaya siguro JC ang pinangalan sa akin ni nanay. Nang maalala niya ang taong nag-alaga sa kanya, ay nakaramdam siya ng lungkot. You give it to her, son? Tanong ng mommy niya. Yes, mom. Binigay ko yan sa kanya bago kami umalis. Puti na ibigay ko yan. Alam ko iniwan ko yan bilang isang pangako. Nginitian niya ang mommy niya at binalik ang tingin sa hawak-hawak na diary. Hindi niya alam pero kinakabahan siya sa maaaring mabasa sa loob. Natatakot siya. Paano kung kinamumuhian siya nito? Natatandaan niya pa noong nagkwento ito sa kanya. Ramdam niyang hinanikip nito. Paano nga kung gusto lang nito nakalimutan ang nakaraan kaya siya hinahanap? Pero bakit umalis ito? Napabuntong hininga na lamang siya sa dami ng tanong na wala namang kasagutan. Open it up po. Napalingon siya sa kanyang lola. May ngiti sa mga labi nito na tila nagsasabing magiging maayos rin ang lahat. Ginantihan rin niya ito ng ngiti. Ibinalik niya muli ang tingin sa may diary. Kusa nang gumalaw ang isang kamay niya upang buksan ito. Umagaw sa kanyang atensyon ang pangalan nilang dalawa sa unang pahina pa lang. JC/Pangit Hadriana. Pasimple niyang pinadaanan ito ng kanyang mga daliri. Pinili niyang buksan ang huling pahina. Kung kailan ba nito huling sinulat iyon? Napakunot noo siya nang makitang bago pa lamang ang petsa sa huling pahina. Kaya ito ang nag-udyok sa kanyang basahin niyon. Habang binabasa ang huling sulat nito, unti-unti na ring lumandas ang kanyang mga luha. Patuloy niyang binasa ito kasabay ng patuloy na pagtulo ng kanyang mga luha. Hanggang sa huling letra, Hadriana loves her for who he is. Katunayan, ang huling sulat nito, nagpapaalam na ito sa nakaraan. Paano niya nagawang pag-isipan ito? Ano ang gagawin nito? Kapag nalaman nito na si yatang bata sa nakaraan nito iisa, magiging masaya ba ito? Kung namamaalam na ito sa nakaraan, paano niya muli pagdudugtungin ang nakaraan sa kasulukuyan kung mukhang tuluyan na nitong ibinaon iyon sa limot? Naramdaman niya ang pagyakap ng mommy niya sa kanya. Doon ay tuluyan na siyang humagulhol ng iyak. Wala na siyang pakialam kung makita man siya ng mga ito. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Mom, she really loves me for who I am. Pero, ipinamukha ko sa kanya na kaya niya lang ako minahali dahil nakikita niya to sa akin. Ako nagtulak sa kanya para lumayo. I'm so stupid, mommy. Patuloy siya sa pag-iyak sa bisig ng mommy niya. Shh, it's okay, son. Magiging maayos din ang lahat. Kailangan lang pag-usapan. Tadhana na mismo naglapit sa inyo. Pag-aalo nito sa kanya. How? If you don't even know where she is. Humihikbi pa rin niyang tanong. Leave it to us, cuz. Napabitaw siya sa pagkakayakap sa mommy niya at tumingin sa nagsalita. Si Kevin. How? Just prepare yourself and don't be so pussy. Sinabayan pa nito ng pagtawa.
Alam naman niyang pinapagaan lang nito ang loob niya. This time, I will trust you. But if you mess with me again, I swear, I go kill you. Banta niya rito, na ikinatawa ng mga naroroon. He is still lucky to have his family with him. Only Hadriana left, and he will be complete. Wag na wag mo nang sasaktan ng ate namin kapag bumalik siya. Or else, ililibing ka talaga namin ng buhay. Dugtong ni Miko, na may mangingiti sa labi. Hadriana is so lucky to have these two men in her life. Makapagsalita kayo. Samantala dati, akala mo kung sino mga mababait na bata na panay tulog lang. Napangiti siya nang maalala yon. Oh, you saw us before? Nanlaki ang mga mata ni Mickey sa tanong niya. Oo, minsan nga kasama pa ako ng ate nyo na paliguan kayo eh. Tugon niya. Oh fuck! He's our junior, Mickey. Hysterical na wika ni Miko na ikinatawang muli ng lahat. I wait for you, pangit. What? Malakas na sigaw ni Hadriana kay Clara na nasa kabilang linya. Palagay niya, nabasag ang eardrums nito. Beshi, balak mo ba talagang sirain ang eardrums ko? Makasigaw lang wagas? Kainis ha? Reklamo nito. May ibinalita kasi ito na dahilan para tawagan niya ito. Lagpas 2 linggo na simula nang umalis siya sa Manila. Pinatay niya ang kanyang cellphone dahil sigurado na uulanin siya ng tawag at messages. Ngayon niya lang naisipan na buksan at ang unang bumungad sa kanya, ang mensahe ng kanyang kaibigan. Still there, Beshi? Nabalik siya sa sarili nang marinig ang boses ni Clara. Oo nga pala, kausap niya nga pala ito. Yeah, so ano na? Okay lang sa'yo. Hahayaan mo na lang na maikasal si Juan at si Nicole. Ang kini ng anak na di naman kanya. Dire-diretsong wika nito. Pero ikakasal na kami. Ikakasal? Hindi ba nag-runaway bride ka? Paano kayo ikakasal? Ano ba kasi nangyari at nag-alsabalutan ka? Bakas ang iritasyon sa boses nito. I don't like that, Nicole. Mabait siya, oo. Pero Beshi, ikaw ang gusto ko para kay Papa Juan. Ikaw lang ang nababagi sa kanya. Himutok pa rin ito. Kailan ang kasal nila? Tanong niya, kahit ayaw niyang itanong. Ang nasagap kong chika bukas ng gabi pag-uusapan na sa mansyon ni na Juan with both families present. Bukas na agad? Bakit ang bilis naman? Halos 2 linggo pa lang ako nawawala ha. Hayop talaga yung lalaking yan. Kung makapagdrama sa akin tapos ngayon ikakasal na. Hintayin niya ako. Talagang makakatikim niyan sa akin na mag-asawang sampal. Naiirita niyang wika. Ay pak! I like that, Beshi. Sige, wait kita ha. Pati si Nicole, bigyan mo rin na mag-asawang sampal. I can't wait to see a great shooting tomorrow. Excited na tugon nito. Napailing na lang siya sa tinura ng kaibigan. Imbes awatin siya, sinuportahan pa talaga siya. Sige na, salamat sa chismosa mong bibig. Huwag mo sasabihin na darating ako ha. I want to surprise that bastard. Sure, pero hindi ako chismosa no. Depensa pa nito. Whatever. Goodbye.